Hello guys, at nandito na nga kami sa SM Mall of Asia Arena para manood na Sex Bomb Round 3 concert. So nung nakapasok na kami dito, ayan guys, ang dami ng tao. Siguro nung nagpunta kami dito mga 6:30 PM. At nag-video muna kami dito at picture-picture sa mismong poster ng Get Get Out Round 3, 4, 5 ng Sex Bomb concert. Pagkatapos niyan, umakyat na kami dito para mamili ng snacks at napakahaba kasi ng pila at hahanapin na natin yung number 209 dahil doon tayo papasok. Pagkapasok natin sa loob, ayan, ito na yung nakita natin, yung malaking LED na may Get Get Out Round 3. Nung nandito nga kami sa loob ng mismong arena, konti pa lang yung tao dahil ang dami nga or ang haba ng pila doon sa labas na bilihan ng mga snack. So ayan guys, video muna tayo. At ito nga guys, may natanaw ako dito, si Mother, ayan, sayaw ng sayaw sa tugtog ng Sex Bomb. Tapos ito pa yung isa, ayan, nagchuchupeta siya, oh. At ito na nga, nagsimula na ang opening ng Sex Bomb Round 3 concert. Grabe hiyawan ng tao dito nung nagsimulang magpakita ng tungkol sa Sex Bomb dyan sa dalawang malaking LED. At ayan na nga guys, umaangat na yung dalawang malaking LED. Sa dalawang LED na yan, dyan nakasabit yung ibang mga sex bomb. Tapos dun sa may pinaka-circle sa gitna, dyan lalabas yung tatlong sex bomb. Kaya na sila guys. Ayan na yung mga sex bomb mo, nakasabit sila dito sa main. At doon nga sa may pinakagitnang circle, lumabas doon si Rochelle, si Ira at si Jopay. Yung stage nga pala ng Sex Bomb sa round 3, 4, 5 is 360 degree. Tapos perfect tong spot or yung upuan namin kasi nandito kami sa 209 rows G, tapos seat 3-4. So ayan si Rochelle, si Jopay at si Ira. Buti nga guys, nakabili kami ng concert tapos dalawang ticket, nakabili kami ng ticket sa concert. Dalawang ticket pa yung na-avail namin. Noon time kasi na yun, nung binihan ng ticket sa round 3, grabe, pang 5,000 plus yung queue ko. So hindi na ako nag-i-expect na makakabili ko ng ticket. Tapos VIP pa. Dapat kung hindi kami nakabili ng ticket sa VIP, SVIP na lang. Kaya lang iniisip ko nga kasi 4 hours yung magiging tagal ng concert. So parang ang hirap-hirap tumayo. Kaya buti na lang talaga nakabili kami ng ticket na magkatabi tapos VIP pa. At okay din na nakabili kami ng ticket sa round 3 dahil kung hindi kami nakabili siguro doon, kasi maraming guest mas maganda yung guest sa sarili kong opinion sa round 3 kumpara sa 4 and 5. Saka sobrang sulit. Saka yung mga sex bomb girls talaga, since 360 degree yung stage niya, nililibo talaga nila yung stage na yan. Saka guys, grabe yung galawan pa rin ng sex bomb. Parang kang bumalik sa panahon na napakasimple lang ng buhay. Wala ka masyadong pinoproblemang problema. Yung tipong ganun ba? Yung gigising ay manonood ka lang ng tanghali ng Itbulaga, tapos manonood ka ng after ng Itbulaga is day 7, ganun. Sa after nun, magmimerienda ka lang, wala ka masyadong isipin na problema.
Grabe si Rochelle, oh. Si Rochelle yung nasa gitna na yan, guys. Kung hindi ako nagkakamali, parang nasa 22 yung member ng Sex Bomb na nakapag-perform ng round 3. Mamaya makikita nyo sa video pa kung sino yung ibang Sex Bomb na umaten sa round 3. Ayan o guys, grabe yung galawan ng Sex Bomb talaga dito. Saka yung mga damit nila kahit noong nasa Itbulaga sila, sexy pero hindi yung tipong bastusin ba. Ayan si Rochelle yung naka-black, katabi niya si Ira saka si Jopay. Talagang pag nanood ka ng Sex Bomb concert, o yung tipong walang tapon sa Sex Bomb kasi ang gagaling talaga nila. Saka talagang bigay todo sila sa pagsasayaw. Laban na laban talaga. Saka hindi lang sila dancer guys, kasi naging actress nga sila dahil dun sa DC7, tapos nagkaroon pa sila ng album. May Sex Bomb singers din. Grabe ang haba nitong opening number nila guys. So habang nanonood ako nito guys, is kumakain ako ng popcorn. Para ka bang nanonood ng movie na sobrang malapitan sa'yo. Yung gano'n ang pakiramdam. Tapos sobrang galing talaga. Iba yung galawan ng Sex Bomb talaga. Ayun, makikita nyo yung mga tao dito sa may SBIP. Grabe, hindi ko kaya yung ganyang 4 hours na tagal ng concert tapos nakatayo. Baka nasa 10 minutes or 15 minutes yung tagal ng opening number nila. Ayan na yung Jump Street. Tatak Sex Bomb talaga. Ayan guys, dyan sa part na yan, tapos na yung opening number. At ito na nga yung solo production number ni Maika. Ito rin si Maika na to talagang pwede mong ilaban sa kay Ira. Kumbaga si Ira tapos si Maika na kaagad. Tapos meron ding solo si Mia. Grabe, ang galing din pala ni Mia sa ganitong sayawan, ano. After ni Mia, si Sunshine naman. Siyempre, hindi rin nagpatalo, hindi nagpabog dito si Sunshine. Talagang laban na laban pa rin siya. Saka napaka-supportive ng asawa. Nakaupo siya doon or nakatayo siya doon sa SBIP. Doon siya nanonood. At after ng solo-solo nilang production number, nagsama-sama sila dyan. Handyan sila Ira, si Sunshine. After naman yan, kumanta na yung DJ Bomb, si Daniel at si Jobel ng DC7 team song. Grabe, iba rin itong galing sa pagkanta nitong dalawang DJ Bomb na to. Kung nanonood kayo ng DC7, maaalala niyo yung mga season or mga team song na kinakanta nila guys. Ayan, sila pa rin yung kumakanta niyan. Bukod kasi sa Sex Bomb singers, nadagdag tong dalawa na to. Sila yung DJ Bomb. After naman yan, si Yvette ang kumanta, tapos si Rochelle. Team song pa rin to ng DC7.
Grabe, kung yung nagkakamali 7 years umere, yung 17. Sila yung pinakamatagal na teleserye sa Pilipinas. Ayan naman si Monique. Ayan na yung Sex Bomb Singers, tapos yung DJ Bomb. Si Weng. Si Sunshine yan. Pero hindi siya singers. Parang meron siyang, isa siya sa naging bida ng Ulingling kung yung nagkakamali. Tapos ito, nag-solo na si Ebet. Tadhana ito kung yung nagkakamali ng title ng team song ng 17. Yung round 1 at 2, napanood ko siya sa TikTok. Talagang emotional si Ebet nung kinakanta niya tong Tadhana na ito. Pero nung time na to parang hindi naman siya umiiyak. Pero ramdam mo yung bawat lyrics habang kumakanta siya. Siguro kasi hindi naging maganda yung pag-iwa-hiwalay ng Sex Bomb nun. Kaya siguro mas ramdam na ramdam niya yung lyrics ng Tadhana. Si Ebet yung lead vocalist ng Sex Bomb Singers. Kung hindi rin uli ako nagkakamali, naging contestant siya sa Ikaw at Echo ng Itbulaga bago siya maging Sex Bomb. Buti nga guys, nakauwi siya kasi parang naninirahan na siya sa ibang bansa. Tapos itong Day 17 team song na to, mahaba to. Parang yung mga tumatak na episode or ano tawag doon. Ayun yung mga kinanta nila. Sayang nga kasi nung round 4 dumating si IC habang kinakanta nila yung mga DC-7 teams. Tapos ito na yung alarma ni Aira. So ito yung video na hinahagis-hagis na siya guys. Tapos mamaya after niyan ipakikita ko naman sa inyo yung video ng kabuuan ng alarma ni Aira nung round 3. Grabe si Aira, talagang buwis buhay, talagang parang wala siyang buto habang hinahagis-hagis siya ng mga backup dancers. So guys, ito na yung alarmang sinasabi ko na ginawa ni Aira. Grabe yung production number niya dito. Solo prod niya to guys. Talagang pinatunayan dito ni Aira na siya yung dancing warriors ng Sex Bomb. Kumbaga siya yung leader without S. Leader ng Sex Bomb. Sa dancer. Kasi di ba si Rochelle yung overall leader ng Sex Bomb. Tapos siya yung sa dancer. Tapos si Ebet naman yung lead vocalist ng singers. So yan guys, napakagaling ni Aira dyan. Talagang matutulala ka na lang habang pinapanood mo si Aira dyan. Kaya lang kung yung nagkakamali, round 4 ata nagkaroon ng aksidente habang ginagawa ni Aira yan. Parang nadulas yung kamay or hindi nahawakan ng backup dancer yung kamay ni Aira. Kaya tumama yung mukha niya.
sa pinaka stage. Buti na lang sa awa ng Diyos, okay siya. At pinayagan ulit siya makapag-perform para sa round 5. Grabe naman kasi dito si Aero, talagang buwis buhay, bigay na laban na laban. Ngayon guys, nakahatak siya dyan, pinagpapasapasahan. Saka nung time na yan, habang nag-aalarma dyan si Aero, talagang hindi nahihinto yung sigaw ng tanke. Ito yung pinaka-highlight ng round 3 para sa akin. Ito yung kumbaga siya yung pinaka-best na production number para sa akin. Kasi sobrang grabe ginawa ni Aira dito. Talagang as in, talagang paulit-ulit ko nga sinasabi, buwis buhay yung ginawa ni Aira dito. Kaya inano pa siya sa buko. O diba guys, so, grabe si Aira. Imagine, simula round 3, 4, 5, ayun ang ginawa niya. Tapos after ni Aira, si Jopay naman. Nag-ala Wonder Woman naman dito si Jopay. Ibang klase rin dito si Jopay guys. Iba din yung galing na pinakita niya dito. Siyempre, laban na labit din dito si Jopay. Hindi rin siya papakabog. Kasi siya yung isa sa pinaka sikat na member ng sex band. Kumbaga, Rochelle, Jopay, Aira. Sila yung tatlo talagang kilala pag sinabi mong sex band. Tapos guest din dyan yung lead vocalist ng Mayonnaise. Yung kumanta ng Jopay, kamusta ka na? Napakanta pa nga ni. Ayan guys, so Wonder Woman siya dyan. Grabe, itong round 3 talaga na to, yung binili mong ticket is 6,000 plus for VIP. Grabe, sobrang sulit. Talagang, kasi diba dapat yung round 3 yung pinaka-pinali ng Sex Bomb concert. Talagang tinodo nila dito guys. Ultimo sa mga guest nila, sobrang pasabog. Grabe, sobrang sulit na sulit yung binayad namin na ticket dito. So balik tayo kay Jopay. Si Jopay, sasabit siya dun sa may pinakabilog na yan. Superwoman siya dyan guys. Oh, diba? Tapos syempre ang sex bomb leader hindi rin nagpakabog. So ayan, nag-major siya dyan. Grabe din yung production number na to ni Rochelle. Talagang todo-todo rin. May mga musikero. Tapos para siyang nasa, ano yung tawag sa ganito? Circus. Ayan. Para siyang nasa circus. At nung lumabas niya si Glock9, talaga naman hindi magkamayaw ang tao dito sa loob ng arena. At kasama na rin ako guys doon sa sumisigaw. Dahil talagang unexpected niya, sabi ko nga kanina, grabe, tinodo ng sex bomb yung guest nila ng round 3. At talagang sulit na sulit yung binayad na ticket. Grabe itong round 3 ng sex bomb concert. Buti nga guys, ito ang round 3 yung nabili namin ticket. Kasi talagang grabe yung mga guests dito. Ayan nga, una na si Glock9. Talagang napabaili ka dito.
Kasi pag sinabing Bailey, hindi kompleto kung walang Glock 9. Grabe rin si Rochelle dito guys. So talagang pinatunayan niya siya yung leader ng sex bomb. Hataw na hataw dito si Rochelle guys. So talagang siya talaga ang leader ng sex bomb. Grabe rin talaga dito si Glock 9. Buti na lang talaga na pag-guess ni Rochelle or ng sex bomb si Glock 9 kasi siya naman talaga yung original na kumanta ng baile. Silang dalawa ni Rochelle. Ang tagal din ng production, solo production number ni Rochelle na to. Tapos after ng baile nila ni Rochelle at Glock 9, syempre hindi hinayaan ni Rochelle na kumanta pa ng isa si Glock 9. Syempre mga naman guys, nandiyan na yan syempre. Buti na lang pinagbigyan din ni Glock 9 yung request ni Rochelle. Kaya talagang sumasabay ang audience sa bawat kanta ni Glock 9. At si Rochelle naman habang kumakanta si Glock 9 talagang laban na laban sa pagsayaw din. After yan, just me you guys, lumabas si Rochelle na nga, si Songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid. Kajuwit niya si Yvette at si Monique ng Sex Bomb Singers. Grabe nung lumabas dito si Songbird, hiyawan talaga yun tao. Ako muntik ako nang mabitawan tong cellphone ko sa pagbibideo kasi hindi ko talaga ni-expect na mag-guest si Regine sa concert ng Sex Bomb at sa round 3 pa. Talagang ito yung masasabi mong sobra talagang sulit. Kanina ko pa nga sinasabi na sobrang sulit yung pagbili ng ticket sa concert ng round 3 na to. Kasi nandyan si Glock 9 tapos surprise guest pa si Songbird, diba? Nakaduet pa ni Monique at Yvette. Grabe tong round 3 ng Sex Bomb concert. Iniisip ko pa lang na after sana nitong Sex Bomb concert naman ni Regine yung mapanood. Pero ito na guys, so nakapag-guest siya sa Sex Bomb concert. Diba? Ang galing lang. First time kong makita si Regine nung nag-concert siya sa mall, sa Vista Mall, Bataan. Malapitan talaga. Alas 4 pa lang nandun na ako. Nag-start siguro mga 6 or 7. Doon na ako sa may pinakamalapit sa stage talaga. Grabe hiyawan talaga nito guys. So, tapos sumasabay yung mga audience sa pagkanta nila Regine. Siyempre hindi rin nagpatalo si Yvette.
O, diba? Bigay todo rin si Songbird dito. Grabe guys, habang pinapanood ko to, natutulala na talaga ako kasi hindi ko akalain na mapapanood ko si Songbird sa MOA Arena. Mahaba rin tong production number nila with Songbird. Tapos ito nga pinag-spaghetti pababa at pataas nila Edeth at Monique si Songbird. Tapos ito na yung Sex Bomb Singers at yung DJ Bomb. Napaka-nostalgic talaga ng bawat galawan at kanta ng Sex Bomb. Talagang binabalik nila tayo sa panahon na simple lang ang buhay, walang masyadong problema. Napakapayak ng pamumuhay. Tapos guys, ito yung isang super surprise. Lumabas ang Billy. Grabe yung Billy pa. Walang pa yung sigawan. Eto diba, Sex Bomb and Billy. Eto yung collab na hindi ini-expect ng tao. Lalo ng mga nanonood sa SM MOA Arena ng Round 3 Sex Bomb concert. Talagang gulat kami. Kasama na ako doon kasi syempre nanonood din ako doon. Audience din ako. At saka talagang hindi mo naman kasi i-expect na magiging guest ng Sex Bomb yung Bini. So ayan si Jopay ang nagsasalita tapos ayun ang anak ni Rochelle. Kasama si Bam Aquino saka si Arthur Solinap na asawa ni Rochelle. Kaya pala pinush ni Rochelle tong reunion concert ng Sex Bomb. Isa sa malaking dahilan yung anak niya. Kasi hindi ko sinabi sa kanya na may Bini. Sorry anak. I love you anak, pero... Buti na lang talaga ginano ng anak niya si Rochelle. Kung hindi, walang concert, walang reunion concert ang Sex Bomb. Mahaba ng story. Panoorin mo yung interview niyo. Ang sabi, to make a long story short, ang sabi ng anak ko, you will never be Bini, Mom. Hindi po nanood kayo ng concert ng Sex Bomb. Hindi mo ina-expect na lalabas si Glock9, si Regine, tapos Bini. Grabe. Paulit-ulit kong sasabihin na yung Round 3 Sex Bomb concert ang pinaka, for me pinaka-sulit na concert ng Sex Bomb. Nakiis lang pantropiko na ang Sex Bomb with Bini. Gumawa sila ng sarili nilang version. Pagkatapos naman yan, lumapit sa audience si Sugar. Actually, yung ibang Sex Bomb din, may mga ilang member ng Sex Bomb na lumapit mismo sa audience. At nagulat na nga lang ang lahat nung lumabas si Jolan at nagsayaw. Unexpected. Pagkatapos niya, nagsama-sama ulit yung mga dancers sa kanilang
sa kanilang mga pinasikat na tugtugin. Nung round 3 ay guest nila dyan na sex bombs si Sherry Ann, si Sugar at si Joe. Actually hindi guest kasi may mga production number dyan na sumayaw din yung tatlo. Nung round 3 din wala si Cheche kasi kinasal siya sa ibang bansa, sa US, kung hindi ako nagkakamali. Lumabas na rin yung mga singers niya. Nagsama-sama na yung sex bomb dancers at singers. Ayan si Cherry Ann. Tapos ayan, kinanta na ng sex bomb yung spaghetti na talaga namang tumatak. Naka-spaghetti pababa at pataas din pa kayo. After nyan, ayan guys, akala ko yung spaghetti last na yun, pero nakipagbulitan ko yung mga sex bomb sa audience. So ayan, meron na mga spaghetti. Matagal pa sila nakipagbulitan. Tapos nilibot nga nila yung 360 degree stage. Tapos after nyan, umuwi na kami sa pinag-staycation na namin dito sa Short Tree Residences. Maganda dito, malapit lang yung Shorty sa SMO Arena. Tapos ayan, kumain na kami ng dinner. At eto nga yung na-rent namin na staycation. After nyan, natulog na. So yun lang guys. Thank you for watching.